nagiging controversial yung sinabi ni dating Vice President Leni Robredo tungkol kay PBBM. Medyo maganda ang sinabi ni dating Vice President Leni Robredo tungkol kay PBBM. Hindi niya naman pinuri ito, pero siyempre, ano ito? Ito yung nakalaban ni Leni nung elections si BBM. Kaya parang kung isipin, hindi magsasalita ng maganda si Leni kay PBBM. Pero dito, sa interview sa kanya ng Billionaire News Channel, in-interview si BP Leni, isa sa sinabi niya doon, I want him to succeed. His success will be the success of the country. Sinabi niya na gusto niya raw mag-succeed, magtagumpay ang administrasyong ni PBBM. Kahit kalaban niya ito sa politika nung nakaraang elections, sabi niya, honestly, yun talaga yung ginamit niyang term. Honestly daw, hinahangad niya na mag-succeed ito. Dahil ang success nito, ang tagumpay nito ay tagumpay ng bansa. Kaya medyo maganda yung sinabi na yan ni BP Leni. Kasi sabi ni BP Leni, kakalungkot nga kasi bakit ganito ang nangyari sa bansa natin. Ito na nga, itong mga anomalya sa flood control, itong sinimula na ni PBBM na kampanya laban sa korupsyon. Sabi ni BP Leni, nakakalungkot na hindi na alam kung saan yung ating patutunguhan. Ano nang mangyayari? Pero sabi ni BP Leni, ni dating BP Leni, gusto niyang mag-succeed o magtagumpay ang administrasyon ni PBBM. Dahil ang tagumpay nito ay tagumpay ng bansa. Yan yung ano niya. At nitong mga nakaraang araw, medyo nabibisi si BP Leni sa si Leni sa pagmi-meeting sa mga sa pagmi-meeting sa mga oposisyon. Nung isang araw, kamiting niya yung mga nangungunang pillars ng oposisyon. Kamiting niya yung incumbent na mga senador, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at si Risa Hontiveros. Kasama rin sa meeting yung leader ng mamamayang liberal, si Leila de Lima. Yung leader ng Akbayan, si Chel Diokno. Pareho kongresista sa Kamara ngayon. Pero nandun din sa meeting yung mga mga matatandang leader ng Liberal Party. Si dating Senate President Franklin Drilon, si dating Budget Secretary Butz Abad. Kaya sa meeting na yon, landun silang lahat. Si BP Leni nandun, imposibleng hindi pinag-usapan yung national politics. Imposible. At alangan namang hindi naman yun simple lang na magla-lunch. Siyempre, inarrange yung meeting na yun. At hindi naman yun isiset yung meeting na yun nang walang purpose bakit pinatawag yung meeting na yun. Anyway, tatakbo ba talaga si dating Vice President Leni Robredo? Hindi natin alam, no? Pero ano man, parang itong sinasabi niya kay PBBM, at least hindi niya binabatikos yung administrasyon, parang nagpapakita yata ito ng opening na pwedeng mag-alyansa ang pwersa ng administrasyon at ang pwersa ng posisyon o mga kakampings, pwersa ni Leni Robredo. Kasi ang pinakamalaking ang kailangang isipin sa 2028, yung hindi manalo hindi makabalik ang Duterte. Hindi manalo si Sara Duterte. Kasi ngayon sa mga surveys, malakas kung survey ang pagbabasihan, malakas si Sara Duterte. Pero pumapangalawa sa kanya si Leni Robredo. Si Leni Robredo pa rin yung pinaka-posibleng mabigat na lumaban sa kanya kung lalaban si Leni Robredo. Kaya lang, kung lalaban si Leni Robredo, lalabanan si Sara, tapos magpi-field din ang kampo ng administrasyon ng panlaban, mahahati, magiging three-cornered fight. Kaya pag nag-three-cornered fight yan, mananalo si Sara Duterte dyan. Yan ang mahirap dyan. Bagamat hanggang ngayon, hindi naman nagkakaisa pa ang oposisyon
kung kailangan bang makialyansa kay PBBM. Halimbawa, nang tinanong si Senadora Risa Hontiveros, makikipag-alyansa ba ang oposisyon sa administrasyon para matalo si Sara? Sabi niya hindi pa napag-uusapan 'yan. Eh? Mayroon kasing nagsasabi na kakayanin ng oposisyon na talunin si Sara. Kahit pa mag-field ang administrasyon, ibig sabihin ang kampo ni Marcos ng another candidate. Pero mayroon din mga nagsasabing hindi, dapat hindi. Hmm? Medyo talaga mabigat ang laban sa 2028 kung tatakbo si Sara, tatakbo halimbawa ang si Leni Robredo o si Risa o si Bam o sino man, pagkatapos may manok din ang Marcos. May manok din ang Marcos. Baka ano nga yan, mahirapang matalo si Sara sa ganyan. Ngayon, kung ang manok naman ng oposisyon ay si Leni Robredo, posibleng papayag ba si Leni na makialyansa sa kampo ng Marcos? Yan yung mga kailangang sa ngayon pinag-uusapan na dapat yan. Ang kampo rin ng Marcos, bukas din ba ang Marcos makipag-alyansa sa kampo ng oposisyon, Pengklawan? Ano din yan, medyo kailangan din pag-usapan yan. Kaya anyway, itong statement ni Leni Robredo na sabi niya naghahangad siya ng tagumpay ng administrasyon ni PBBM kasi ang tagumpay niyan ay tagumpay ng bansa. At least yung statement niya, paghahangad ng tagumpay ng administrasyon, hindi pagbati ko sa administrasyon. Kumbaga, parang at least diyan pwedeng hindi niya binabatikos ang administrasyon. Sa bagay, ang karakter naman ni Leni hindi naman ganun eh. Hindi naman talaga mahilig si Lening magbatikos. Kahit nung panahon ni Duterte, hindi naman talaga ang tipo ni Leni, hindi yung palaban sa mga pagbabatikos. Hindi naman ganun yung karakter niya. Pero ito, siguradong makakarating ito sa administrasyon, sa kampo ng Marcos, makakarating yung comment na yan ni Leni. At kung sakali man na mayroong maging pag-uusap ng posibleng alyansa para matalo si Sara sa 2028, pwede nang maganda ng opening yung mga ganyang pagtingin. Na halimbawa, sa part ni Leni, hangad niya rin ang tagumpay ng administrasyon ni Marcos. At least hindi niya ito binabatikos. Sa part naman ng Marcos, ang alam natin pupunta si PBBM sa Naga City. Alam natin pupunta nitong ano yata, Marso ba? O nitong katapusan ng February. Mayroon, nababalita na yon. Anyway, maano natin kung ano ngang mangyayari. Nung isang araw, nakipagkita rin si Leni Robredo kay Vince Dizon. So, alam naman natin si Vince Dizon. Ano yan? Marcos yan kasi administrasyon yan, sekretary ng DPWH eh. Lumabas yung picture na yon na nakipagkita siya. Pwede rin namang sabihin na ang purpose lang pakikipagkita niya kay Vince Dizon ay inaayos niya yung mga proyekto sa Naga City na pwedeng matulungan ng DPWH. Pwedeng yun din. Pero sa isang banda rin, alam naman natin si Vince Dizon, isa sa mga tinutulak na posibleng kumandidatong presidente sa bahagi ng administrasyon. Pwede rin pang vice president. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung ano ang magiging hugis ng mga labanan nitong 2028 elections. Pero lahat naghahanda. At actually, lahat ng mga nangyayari ngayon, maiko-connect mo yan sa 2028 elections. Kahit yung planong pagpapalit ng liderato sa Senado, yung kudeta sana sa Senado, bahagi yan ng paghahanda para sa 2028 elections. Kasi siyempre, ayaw ng kampo ni Sara o ng Duterte na ma-impeach si Sara. Pag na-impeach siya sa Kamara at nakarating sa Senado, at pag na-convict siya sa Senado, makonvict siya, matatanggal siya sa pwesto at hindi na siya makakatakbo. Kaya kailangan parang ililigtas nila ang kanilang reyna. At isa diyan sa plano nila, palitan ang liderato ng Senado. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, lahat yan may kaugnayan na sa 2028 elections.
Kaya ito ring ginagawa ni Lenny ngayon at sinasabi niya, hindi rin mailalayo, hindi maiiwasan, kinukunot rin na ito bang mga statements niya ay paghahanda na para sa 2028 elections. Ayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.